hindi para sa DDS. Correct, mga kababayan. At ito pa. Meron pa akong nakita ngayon na isang balita. Idugtong ko na lang din, mga ka-GP Natics. Ang isa pa palang dahilan kung bakit daw itong mga ito ay biglang nagkapalitan po ito kaya pala sila pinalitan nila talaga itong si Tito Sotto. May napapabalita pala, mga kababayan, na kung mananatili si Tito Sen na Senate President, ang mangyayari pala, isusulong daw ng administrasyon yung CONAS. Dahil ang nagsalita na mismo, mga kababayan, ay itong si Malutikia. Ayan, ang mangyayari daw, no more presidential election sa 2028. Kasi yung extension of term via CONAS is now available on the table. Mga kababayan, is now on the table rather. Yan po ang sinasabi nitong si Tikia. So, sinabi mismo ni Prof. Malutikia na posibleng walang mangyayaring presidential election sa 2028. Ito yon, sinabi niya. Bagkus local election na lang ang magaganap. Ibig sabihin, hindi daw mapapalitan si Pangulong Marcos bilang presidente. Yan ay kung matutuloy ang bago nilang plano. Ngayon, Constituent Assembly or CONAS na ayon kay Tikia, isang bahagi ng kanilang plano na term extension. Aba, maganda sana yan, mga kababayan. No? Ngayon, plano ng administrasyon alisin ang mga reforma sa Senate at Kongreso na nagpapahirap sa Pilipino at planong i-abolish ang Senate dahil dagdag lang ito sa gastos pero wala namang nangyayari. Wala naman talaga nangyayari dyan sa Senado, di ba? Nagtaka ang lahat. Sa oras ng session, nag-change ng liderato at kampo ni Sara Duterte ang nakapwesto. Ito ang harang ulit sa People's Initiative na iniendorso ng Marcos administration. At itong 13 senador na nakapwesto ngayon ay natandaan natin silang hindi pumirma sa flood control partial report. Ito rin ang harang sa impeachment ni Sara Duterte at nagpatakas kay Bato. Para sa pagbabago, mga kababayan, mag-parliament system para ituloy ang pagbabago at i-push natin si Pangulo ang BBM for Prime Minister. So, hindi, ito naman ay hiling lang, manifestation yung nasa huli. Pero, yung nasa taas, yun ay yan yung mismo nang galing sa bibig nitong si Malutikia. That is why, na-trigger sila, mga kababayan, na palitan si Tito Sotto dahil meron na pala silang nauulinigan na ganito ang mangyayari, na magkakaroon daw ng term extension through CONAS or Constitutional Assembly itong si Pangulong Bongbong Marcos. No? Medyo natakot pala itong mga to, mga kababayan, dahil wala ng eleksyon na mangyayari sa 2028. Kaya pala biglang ang kanilang mga puwet ay nagsisiusok. Oh. Si Tikia yan, ayan oh. Ano yan, galing sa ito ay quote card, galing sa isang interview nitong si Tikia. Oh. Okay ako dyan, kung mananatili si Pangulong Bongbong Marcos. Pero, pag nanatili si Pangulo, dapat naman, di ba, tigas-tigasan. Totoo, tigas-tigasan ni Pangulo. Huwag siyang magpa-apekto dun sa mga tao na nakatulong sa kanya nung eleksyon, na kesyo, gumastos, di ba? Yung kanilang mga tinatawag po na koalisyon. Si John Vic, yung mga Rimulya, those people are part of the coalition. Di ba? Kaya nga inupo yan ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaya lang nagtataka ako, bakit parang si Pangulong Bongbong Marcos hindi niya matanggal-tanggal itong si John Vic. Ilang araw na 2 araw na nakakalipas. Tapos na po ang 1-year ban rule. Nakapag-appoint na nga na-appoint na nga itong si Jed Mabilog eh. Tapos ayaw pong palitan si John Vic. Ayaw pong palitan yung acting secretary ng DOJ na si Secretary Bida. Samantalang narinig na natin yung balita nung nakaraan na mukhang nagagalit itong si First Lady Lisa dahil nahalata nila na nagpababanjing-banjing nagkakalat lang itong si John Vic at Secretary Bida. Oh.
Tama, Ma'am Allen Parduccio. Dapat maging matigas kahit kapatid, ipakulong. Hindi ba? So yan yung breaking news na balita ngayon, mga kababayan. Okay, so eto pag-usapan na rin natin, mga ka-GPnatics. Etong si Senator Robin Padilla ay persons of interest na ngayon